Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nahuli ni Moira si Dax at Zoe magkasama. Galit na galit si Moira. Ano kaya ang ginagawa ni Zoe at Dax? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Tapos na nga ang lockdown sa San Rigado Medical Hospital. Kaya makakabalik na ang lahat sa kani-kanilang mga pamilya. Dahil sa pagdating ng kit at gamot sa San Rigado, naturukan na din lahat ng infected at nasolusyonan na din nila ang kakulangan ng isang gamot at naiturok na nga nila ito kay Annalyn, ang nag-iisang gamot nga na natira sa San Rigado Hospital. Matapos ngang magparaya at magpaubaya ni Noel, na ibigay kay Annalyn ang gamot na para sa kanya. Dahil mas madami pa nga daw matutulungan itong si Annalyn at mas may kwenta daw si Annalyn kesa sa kanya. Dahil mas pinipili na nga lang daw niya na siya ang mawala kaysa kay Annalyn. Dahil si Annalyn ay maraming nagmamahal. Samantalang si Noel nga daw ay mahal lang daw siya dahil may kapangyarihan siya sa loob ng ospital. Kaya naman mas ginusto na lang niya na ibigay kay Annalyn ang gamot. Nagpasalamat naman si Annalyn kay Noel dahil utang ni Annalyn ang buhay niya kay Noel sa pagpapaubaya ng gamot sa kanya. Sinabi ni Noel na walang utang si Annalyn sa kanya dahil kasalanan naman daw talaga ni Noel kung bakit nahawa si Annalyn ng TSB at kung bakit nawala at namatay ang kaibigan ni Annalyn na si Doc Yula. Sinabi niya din kay Annalyn na huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti sa lahat at nagpasalamat pa nga ito kay Annalyn. Wala ngang nagawa si Annalyn. Mangiyak-ngiyak na lang siyang tinitignan at pinapakinggan ang mga sinasabi ni Noel sa kanya hanggang sa umalis na nga itong si Noel. Matapos nga ang lahat ng pagsubok sa San Rigado Hospital, nagkaroon silang lahat ng pagpupulong at kinilala lahat ng mga tumulong at nagsakripisyo para mapuksa ang TSP virus na kumalat sa San Rigado Hospital. Nakapagbigay ng speech si Annalyn at na-share niya nga din lahat ng karanasan niya na naranasan sa loob ng ospital. Dahil ang akala niya nga daw ay katapusan na ng kanyang buhay. Kaya naman proud na proud ang kanyang tatay na si RJ dahil nalagpasan nila ang virus na kumalat. Tinawag naman ni Annalyn na bayani ang lahat na nakipagsapalaran para matigil ang virus na kinaharap nila. Samantalang, sa Apex naman, nag-aantay ang lahat sa pagdating nila Annalyn, Doc RJ, Zoe, Karen at Doc Denise na muli nilang pagpupunta sa Apex matapos nga ang pakikipagsapalaran at pagbuwis buhay nila sa pagpuksa ng TSP virus. Excited ang lahat na makita sila. Nakarating na sila sa Apex at tuwang-tuwa ang lahat nang makita sila Annalyn. Dahil sa wakas ay ligtas silang nakalabas ng San Rigado Hospital kahit nga nag-positive pa nga itong si Annalyn. Sinalubong sila ni Giselle na tuwang-tuwa at ligtas ang kapatid niyang si RJ at ang pamangkin niyang si Annalyn. Kaya naman naiyak na lang si Giselle habang nagsasabi ng welcome back sa lahat na nagbuwis ng kanilang buhay. Kahit nga nabawasan sila ng dalawa na si Doc Yula at Michael. Dahil alam nilang ginawa din ng dalawa ang best nila para makatulong sa mga tao sa San Rigado Hospital. Nang makita nga ni Annalyn si Lynette, ay agad niya nga itong nilapitan at niyakap. Dahil sabik na sila sa isa't isa. Dahil sa dami nga nilang pinagdaanan. At sa wakas nga daw ay magkasama na silang ulit. At makakabuo na sila ulit ng magagandang memories na magkasama. At hindi na nga daw sila hayaan na magkahiwalay pa sila ulit. Nagsorry naman si Lynette kay Annalyn dahil sa mga nasabi niya dito bago siya maoperahan. At nagsorry din si Lynette dahil nakaisip si Lynette ng masama at mas pinili na gumanti sa masamang paraan kesa hayaan nga na ang batas ang magparusa kay Carlos. Nagsabi naman si Annalyn na okay lang yun, Nay, at wala na daw yun sa kanya. At ang importante nga daw ngayon ay magkasama na sila ulit at gagawa na sila ulit ng good memory kasama nga itong si RJ. May nakausap naman si Zoe at nasabihan niya ito na masayang-masaya nga siya
dahil sa wakas nga daw ay ligtas na si Annalyn at hindi ito tuluyan na napahamak at namatay sa TSP virus. Samantalang, nagwawala at nagpupumilit naman si Moira na pumasok sa loob ng Apex. Pero hindi nga siya pinayagang pumasok ng guard dahil yun daw ang utos ni Giselle na wag papasukin si Moira sa Apex dahil binan ulit ni Giselle si Moira sa Apex at malamang sa malamang ay manggugulo na naman ulit ito sa loob. Kaya naman galit na galit si Moira dahil karapatan daw niya na pumasok sa Apex dahil nasa loob nga daw ang kanyang anak na si Zoe. Pero hindi pa din siya pinayagan ng guard dahil utos nga daw ito ni Giselle. At sinabihan siya kung gusto ni Moira na dumalaw na lang. Kung gusto daw ni Moira ay doon na lang daw sa labas si Moira magantay. Kesa nga naman daw makipagsagutan at manggulo si Moira sa Apex. Kaya naman walang nagawa itong si Moira kundi ang umalis at magantay sa parking lot. Habang nasa parking lot nga, nag-aantay si Zoe kay Dax. Biglang dumating si Dax at niyakap bigla itong si Zoe. Hindi naman pumalag si Zoe sa pagyakap sa kanya ni Dax. At nagsabi nga si Dax na na-miss niya lang daw Nagsabi si Dax na na-miss niya lang daw ng sobra si Zoe, kaya niya nagawang yakapin ng bigla si Zoe. Buong akala nga ni Dax ay nagalit sa kanya si Zoe nang yakapin niya ito ng bigla. Pero sumagot si Zoe na okay lang, miss na din naman kita. Kaya naman agad na natuwa at kinilig itong si Dax sa narinig niya mula dito kay Zoe. Dahil tama nga daw ang hinala ni Dax at isa lang daw ang ibig sabihin kung bakit namimiss ni Zoe si Dax ay dahil nai-inlove na daw din si Zoe kay Dax. Kaya naman agad din nakinilig itong si Zoe sa pangangatyaw ni Dax sa kanya. Hindi nga alam ng dalawa na pinagmamasdan na sila ni Moira sa gilid at gulat na gulat ito sa nakita niya. Kaya naman napasabi na lang si Moira na si Dax ang kinikita ni Zoe, si Dax ang dahilan ng pagiging masaya niya. Nagpipigil si Moira na lapitan si Dax at Zoe dahil baka masira ang plano nilang mag-ina. At tila gulong-gulo na din nga si Moira na baka totoo na ang pinapakitang kilig at saya ni Zoe dito kay Dax. Kaya naman, napawika na lang itong si Moira na wag ang anak ko Dax. Hanggang kailan kaya matitiis ni Moira na ipain si Zoe kay Dax para lang sa kalayaan niya? Totoo na kaya ang kilig na nararamdaman ni Zoe kay Dax? Paano kaya mapipigilan ni Zoe na tuluyang mahulog kay Dax? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng gantong mga klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!